ang ating God's House of Christian Ministry Incorporated. Naayos na po ang lahat ng mga papeles. Sinagkaroon po ng problema sa SEC, no? Hindi po tayo may problema sa SEC. So, magitan po ng ating kapatiran, naiayos na po yan. All reports po ay intact. Finances ay intact. Tayo na lang po ang susunod na intact kasi marami po ang nawala sa atin po. Nawala dahil yung iba na mahinga na. So, ilan din yung mahinga, no? Ibig sabihin, sumakabilang buhay na. Tapos yung iba naman po ay umalis. Ayaw ka sa kanilang sariling kadahilanan. Ang mahalaga po sa taong ito, mga kapatid, sabi nga ng mga nanguhula, 2025 ay isang delikadong taon. No? Dangerous year daw po ito. Marami silang mga sinasabi, siguro nga dahil po gera, meron naman po chismis patungkol sa parang COVID, meron naman po, no? So chismis pa yun. Kaya nga po tayo po ay dapat magpumika na maging tapat sa ating pananampalataya. Sa taon ito, marami rin po tayo mga bagay na sasaayon. Una yung ating mga gamit dito, kasi po 20 years na po yan, kaya unti-unti na po bumibigay. Tayo naman po unti-unti nang tumatanda. So, marami po tayong dapat na i-adjust. Sa kasalukuyan, ni Pastor Hill, doon sa Tanay na po ang natitira natin, kaalyado, sila po ay nagte-thanksgiving ngayon. Nagpapasalamat sila. Sila din po ay nakadanas ng maraming mga pagsubok sa ministry. Pero huwag tayong mag-alala, mga kapatid. Katulad ni Noah, patuloy lang tayong maggawa ng arko. Amen? Patuloy lang, ha? Kahit ayaw ng ibang sumunod, wala naman po tayong magagawa. Kasi sinabi naman po yun ng Panginoon, sa uling panahon, ay talagang wala ng Diyos ang ibang tao. Pero tayo, mga kapatid, ang gagawin natin sa taong ito, magtutuloy-tuloy lang po tayo sa pag-aaral ng salita. Ang nangyayari po kasi sa Christianity, nagkakaroon po ng mga doctrinal problems. Ano po? Wala, yung karamihan po dyan, yung mga wala sa Biblia, like for example, Trinity Doctrine, Oneness Doctrine, Holiness Doctrine, yung mga yun wala naman talaga. So, yun ngayon ang kanilang pinagkakabalaan. So, ako naman, pinaisip sa akin na ang pagkabalahan natin, alamin natin yung nandito lang po sa Biblia. Kasi sabi po ng Panginoon, bawal dagdagan, bawal yan bawasan, bawal po tayong maggawa ng ibang interpolasyon. So, ang ginagawa ko po ngayon, iniisa-isa ko sa inyo kung ano ba talaga ang tamang pagkaunawa dito po sa Biblia. Tayo po ay nasa aklat po ng Romans sa ngayon, at sa araw na ito, makapili po tayong matututunan. At kailangan natin ng blackboard kasi ililista ko yung mga bagay na pwede natin bigyan ng punto sa araw na ito. Ayan, pakitulungan tayo. So, buksan na inyo muli ang inyong Biblia sa chapter 3. Chapter 3, verse 9. Lamang po ang mga ilang mahalagang bagay na pupuntuhin at ito ang ating magiging guide sa buong isang taon para hindi po tayo mapahamak sa ating buhay at pananampalataya. Sa chapter 3 verse 9, ganito po ang nasusulat sa aklat ng Roma. Ano nga? Tayo bang mga Hudyo ay nakalalamang sa mga Hintil? Ang sagot, hindi. Sapagkat napatunayan namin na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan ang lahat ng tao. Maliwanag po yan. Maging Hudyo o Griego. At itong favorite verse ng lahat, walang ayon sa nasusulat, walang matuwid, walang kahit isa. Verse 11, ito pang masaklap, walang nakauunawa, walang umahanap sa Diyos. 12, ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama, walang gumagawa ng mabuti, walang kahit isa. Sabi doon, mga kapatid. Putulin natin doon muna, saglit tayong dumalangin at tumingin ng gabay sa Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat. Sa araw na ito, sapagkat binigyan po ninyo pa kami ng isa pang taon upang magsimula sa aming buhay
pananampalataya. Gabayan po ninyo kami, pagpalain, at nawa Lord, simula sa araw na ito, simula sa linggo nito, ay tuloy-tuloy po kami makadalo, makapakinig at makapagana na yung masalita. Ang salita mo, ang tunay naming buhay, mapapara magulangit at lupa. Ngunit ikaw ang nagsabi, hindi mapapara ang iyong mga salita. Bless us in Jesus' name. Amen. And amen. Ngiti mo lang sa isa't isa mga kapatid. Pakay mo lang nga. Pakay. Ito. Yan. Una, ulitin ko, nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos. Kasi yung God's House of Christian Ministry Incorporated po ay nagpapatuloy. 20 years na po tayo. At I am looking forward for another 20 years. Kukwentahin nila, ilang ito na. 80 na ako doon. Siguro yung iba sa inyo ay tagtagal na nila 20 years yung mga kabataan dito. So yun po ang ating target. For the next 20 years ay pagpapatuloy po natin ang pag-aaral ng mga salita, mga kapatid. Dito mga kapatid, dito merong heading, gawin mo din sa English. Yun. Yan. Ito, mabigat. No one is righteous. Sa Tagalog, walang matuwid. Grabe naman ito mga kapatid. Ha? Wala naging matuwid. Ito po ay nakasulat sa Old Testament mga kapatid. At ito po ay sumasakop sa lahat. Ha? Uulitin ko lahat. Walang matuwid. No one is righteous. So mabigat na salita ito mga kapatid. Pastor, kahit ba tayo ay nasa Panginoon? Yes, ito po ay isang generic na katotohanan. Wala naman tayong magagawa. Kasi lahat tayo nadali doon sa nangyari kay Adan at kay Eva. No? Kung tutusin, sila po talaga lang ang masasabi natin galing sa Diyos. Kasi Diyos mismo. Ano nga yun? Pakiawat. Hindi mga bata. Baka madisgrasya, walang gumagayad sa kanila. Ay, diyan ka muna, guard ka muna dyan. Sa totoo lang mga kapatid, sa analysis, wala po talagang pwedeng masabi na galing sa Diyos mismo, kundi si Adan at si Eva. Kasi sila mismo yung galing sa kamay ng Panginoon. Amen? Maliwanag po yan. Tayo po, reproduction lang tayo. Ang mabigat sa atin, kahit sino sa atin, walang nakatitiyak sa atin personally kung ano talaga ang pinagmula natin. Maliban lang kung magtsatsaga kang tingnan mo yung nanay mo, lolo mo, nanay, tatay mo, lolo mo, kanululunuan, yung ititrace mo talaga. Amen? No? Sa ngayon, meron tayong technology na ginagamit. Ito yung tinatawag na DNA testing. Sa pamamagitan ng DNA, ano yung DNA? Ito po yung mga letra. Nilagyan ng ng mga letra na bumubuo sa ating genetics. Magkakaiba po tayo ng DNA. Nagkakaparehas ang mga DNA. Halimbawa, magulang sa anak yan, may parehas yan ng DNA. Kaya para malaman mo kung ampun ka o tunay kang anak, ma-DNA ka. Amen. At ang nakakagulat mga kapatid, sabi mismo ng science, ang pinagkukunan ng DNA, isa sa pinakamabisa kukunan ng DNA ay ang ating mga buhok. Ito, isang ano lang ito. Sabi ko, grabe naman. Yung gahib lang yan, nariyan pala ang dinalaman ng ating pagkatao. Ito, yan ang dahilan kung bakit
Wala pang science. Ito ang sabi ng Panginoon. Walang sino man sa inyong makapagbibilang ng alin? Ng higla ng inyong mga buhok. Kay maputi, kay brown, kay maitim ang buhok mo, kompleto yan ang impormasyon. Amen? Yung buhok ito mismo. Kung titignan natin sa structure ng katawan natin po, mga kapatid, nasaan ang buhok? Nandun po sa pinaka-tuktok. In metaphoric terms, ibig sabihin sa talinghagang salita, ang buhok po kasi ay tinatawag natin sa English na crowning glory. Ito po ay ating corona. Nakakabit po yan dito sa iba kung nandiyan po nakakabit sa utak. At alam natin na ang utak natin ay sentro ng lahat ng ating mga bahagi ng katawan. Kaya kapag nautok ka, naapekto ng utak mo, tapos ka na. Amen? Minsan nawawala pa sa sarili. Kung hindi ka man mamatay, nawawala ka na sa sarili. So ganyan yan. Ang limbog natin nandiyan. Kaya nga sinabi ng Panginoon, walang nakakakilala sa inyo. Sa madaling salita, sabi niya, walang nakakala kung gaano ang bilang ng inyong mga buhok. Kaya hindi ko lang nga kalbo paano nilang bibilangin yun. Talagang wala na. Kailangan na po ito si Noah, kapal ng buhok. Diba? Ibig sabihin, napakaganda ng katawan niya, mga kapatid. Diba? Sabi nga nung iba ang hilig magpakulay ng buhok, ang hilig magpaitim ng buhok. Sabi ng Biblia, yung gray hair, katulad nito, kami, may mga puti na. Hindi, meron pa, wala pa, bata pa. Kami ni Sister Billy, wala na tayo. Ate, ano? Meron na rin po. Meron ka na? Marami na. Pareho naman ang pakulay mo. Kasi yung kulay ng buhok ay sumasakit sa tinatawag nating wisdom. Wisdom po yan. At habang pumuputi yan, ibig sabihin, nagkakaroon ka ng change din, mga kapatid. Sa iba nga, sa mga Hudyo, meron silang paniniwala na kahit minsan yung balbas, hindi nila inaahit yan. Yung bigote, hindi nila inaahit yan. Talagang gano'n. Pero sa atin, hindi gano'n ang ugali natin. Paiksikan pa nga naman. Well, anyway, sinasabi ko lang mga kapatid na walang lubos na nakakakilala sa atin, sa iyo, sa bawat isa sa atin, kundi yung may lalang sa atin. Amen. Ulitin ko, hindi mo rin alam kung saan ka nanggaling, kung saan ka patutungo. Amen. Pero dito sa Biblia, mga kapatid, napakasakit man, pero tanggapin natin. Ano man ang edukasyon mo, estado mo sa buhay, ano man ang nakamit mo, one is certain, you are not righteous. Hindi ka matuwid. Yun ang masakalaman. Pero mo, nag-aral ako ng ganito, nagtrabaho ko ng ganyan, tapos sasabihin na ng Biblia, hindi pala tama yun, hindi matuwid. Ano ba ibig sabihin ng hindi matuwid? Balito. Kasi hindi matuwid. Yun ang ibig sabihin. Something is wrong, mga kapatid. At dito sa English, medyo mabigat. No one is righteous. Are we? No, in no wise. For we have before proved na patunayan natin na kahit ikaw ay Hudyo o hindi, lahat ay nasa ilalim ng kasalanan. What do you mean by kasalanan? Ulitin ko, ano ibig sabihin ng salitang kasalanan? You miss the point. Kumikilos ka, mali. Nagsasalita ka, mali. Lumalakad ka, ligaw, mali. Lahat na lang, mali. Tawag po doon sin. Hindi sinuntok mo yung isa na kasalanan ka. Kasi meron din naman suntok na hindi naman kasalanan. Like for example, pinagtanggol mo sarili mo. Ito pagkakasalanan. Pinagtanggol mo sarili mo. So, maraming bagay yan. Now, tuloy natin yan, mga kapatid. Noong nakaraan, ilagyan ko ng title,
makikita nyo dyan sa YouTube nakalagay, upang kilalanin kang matuwid. Kung nanood kayo doon, kasi ang daming view yun eh, no? Parang 1,000 views yung nakita ko doon, mga kapatid. Upang kilalanin kang matuwid. Bakit ako naglagay ng ganong title? Sapagkat iyon ang isa sa pinakamagandang agenda na pwede mong gawin sa buhay mo. Paano mo malalaman at paano nyo na malalaman na ikaw ay nasa katwiran na ng Panginoong Diyos? Ayan, no? Upang kilalanin kang matuwid sa iyong mga salita. That is in verse 4. Hindi, sabi. Ulitin ko lang. Verse 1. Ano ang kahigtan ng Hudyo sa Hudyo? Ano ang kabuluhan ng pagiging tulig? Di ba napag-aralan natin, napakarami lang. Una sa lahat, ang Hudyo ang pinagkatiwalaan. Ayan ha, kita nyo. Pinagkatiwalaan ng salita o ng pahayag ng Diyos. Ano kung mayroon sa kanilang hindi naging tapat? Hudyo na. Hindi pa rin naging tapat. Anong sabi? Nawawala ba ang bisa ng katapatan ng Panginoong Diyos? Ang answer, hindi. Hindi. Tandaan ninyo, when we talk about God, o kung pag-uusapan natin ng Diyos, pag-uusapan natin ng Diyos, hindi tama yun. Kasi Diyos pag-uusapan mo. Sino ka para pag-usapan? Pero ang sabi ng mga kapatid, makita natin ang katayangan ng Diyos, God never changes. Hindi po siya nagbabago. Tandaan niyo mga kapatid. Pag sinabing hindi siya nagbabago, hindi siya nagkukulang, hindi sumusobra, hindi kumakaliwa, hindi kumakanan, hindi tumataas, hindi bumababa, steady po siya. Yan ang tamang pagkakilala sa Panginoong Diyos. Hindi po yan nagbabago ng isip. Tandaan po ninyo yan. Kung ano yung sinabi niya ng una, siya pa rin po sinasabi niya hanggang ngayon. Tandaan niyo, ang Diyos wala pong limitasyon, walang oras o panahon. Wala sa Kanya lahat yun. Steady lang yan. Amen. Isang magandang testing. Tatanungin ko kayo, sino sa inyo ang hindi nagbabago ng isip? Yung steady lang isip. Meron ba? Wala po. Sama ko doon. Ayan, isang malaking katanungan sa atin. Bakit ang tao mababago ng isip? Ang Diyos hindi po nagbabago ng isip. Sa madaling salita, ang tao hindi Diyos. At ang Diyos hindi pwedeng maging tao. Naiintindihan niyo? Kasi pabago-bago ng isip mo tao. Teka muna, Pastor. Di po ba sabi na nagkatawang tao ang Diyos? Yun ang isang malaking palaisipan. Kung tutuusin mga kapatid, nung nilikha ng Diyos si Adan, lahat ng katangian ng Diyos na kay Adan naman. Amen ba mga kapatid? Kung ano yung meron sa Diyos, meron yung unang tao. Kaya ko po ito ibinubukas kasi ito po ang original na pagkakagawa sa atin ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi rin nagbabago talaga ng isip ang tao ng una. Tama po, naiintindihan po ninyo. So, nung tinukso pala ni sino ba to? Nang ahas muna gamitin natin, ang unang tao, ano ang kanya talagang damage na ginawa sa unang tao? Ano ang una niyang ginawa? Kasi gawa siya ng Diyos, hindi na pwedeng gagawin ang anumang gawa ng Panginoong Diyos. Dinaya. Dinaya. Dinaya? Paano ka ba dinadaya? Tinagsabi natin dinaya. Pero ano talagang ginawa niya? Binigyan ng option. Ha? Binigyan ng option. Iyan ang mabigat. Binigyan na ng pagkakataong magbago ang isip. Kung tutuusin nga mga kapatid,
matalino tayo at matalino ang bawat isa sa atin, malalaman mo na tayo kung ang isang tao ay sa Diyos o hindi. For the simple reason, kapag ang tao yung pabago-bago, talagang hindi yan sa Panginoon Diyos. Sa totoo lang. Gamitin ko na lang yung salitang sariling paninindigan. Taas ang kamay na may sariling paninindigan. Bakit sinabing may sarili siyang paninindigan? Hindi mo siya mababago. Sa madaling salita, mga kapatid, there is no such thing na salitang bago. Amen. Wala talaga yun. Wala pong ganun sa Diyos. Yung bago, luma. Nagkaroon na ng bago at luma nung nagkasala na ang tao. Pero sa original, wala yun. Pagmasdan nyo ang creation, anong sabi? Gabi, araw, ang susunod? Gabi, araw, ano susunod? Gabi, araw, ang susunod? Gabi, araw. Tama? Anong ginawa ng tao? Binago. Tama? Anong ginawa ng tao? Yung gabi, ginawang araw. Gabi. Araw, Ginawang gabi. Araw, gabi. At ang pinakamasakla, yung gabi, ginawang araw, at yung araw, ginawang gabi. Tatanong ko kayo, Derek, sa Diyos ba yan o hindi? Sa atin, may nagtatrabaho ng yung mga sa call center, yung araw, ginawang gabi. So what happens, mga kapatid? Ano nararamdaman mo si Sir? Hilo. Puyat. Puyat. Nagbabago yung ano ng katawan because that is not God's design. Ulitin yung pangilang araw na pang-apa, pangilang araw, gabi, araw. Pang-anim, gabi, araw. Pang-pito, may sinabi ba? Gabi, araw. Mamay na. Ha? Pahinga na. Namay na. Tatanungin ko kayo ulit, sino na mamamahinga sa atin sa ikapitong araw? Hindi nagpapahinga ka? Itong araw? Okay. Ang kalendaryo natin, tama po yan. First day po niyan, Sunday. Ang ikapito po talaga niyan, Sabado. Sabado means Sabbath, means rest. Kaya tama po yan eh. Binago na naman ang tao. Amen? Anong ginawa? Noon na siyang una. Wala talaga. Sabi, ano nyo minsan, pag pinaisip na sa akin mga ganyan, ay for this ito, anong gagawin namin, Panginoon? Lahat na lang ay Binago. binago. Sino gumawa? Pero mo, dapat ang simula ng gawa mo ay Sunday. Tapos, Monday. Sabado, pahinga. Baliktad. Magsisimula ka ngayon Lunes, magpapahinga ka ngayon Sunday. Hindi nagkagulo-gulo na. Pero subukan ninyong sundin ang panukala na Diyos. Makakaroon kayo ng napakalaking pagbabago sa inyong mga sarili. Subukan niya lang mga follow God's way. Hindi kayo maliligaw. Kaya ang sabi doon, wala ng gabi, wala ng araw, wala na kayo makikita kasi nagpahinga na ang Diyos mismo ng pahinga. Mararamdaman niyo yan, kada gising niyo sa umaga. Ano na sinasabi mo? Ikaw, nagtatricycling ka eh. Umaga na naman. Umaga na naman. Ano ang mga reaksyon sa litang yan? Ibig sabihin, mapapagod ka na naman. Aantayin mo na yung gabi. Pagkatapos sa gabi, pagising mo, sasabihin mo na naman, umaga na naman. Pangatlong tanong, kung natuloy na gamit, baliktad na naman. Saan nagsisimula ang araw? Anong oras nagsisimula ang araw?
Sa Biblia, nagsisimula ito alas 6 ng gabi. Yun po ang kwenta. Sa atin, pinaligtad na naman. Saan naman tayo sisimula? Alas 6 ng umaga. Wala talaga. Patakas talaga eh. Pag nagkwento ka ng araw, magsisimula ka na alas 6 ng gabi, alas 6 na huli ng gabi. Sa atin, hindi. Minotify pa. Alas 12 ng hating gabi. Ang natin, kwenta natin. Amen? Baliktad na. Pagkano ko naman, talaga, nagkagulo na. Amen? Ngayon sabihin niyo sa akin, doon sa tatlong yon. Nasa tama bang pamatayang pag-iisip o ano mga kapatid? Alin ang nasusunod? Yung isipang ginawa ng tao o isipang ginawa ng Panginoong Diyos? Yun ang isang napakalaking mga kapatid. At napakahirap na itong baliin. Ulitin ko, year 2025. What is year 2025? Napanood niyo yan. Anong sabi ng science? This is, ano to? Beta. Beta na. Yung mga ipanganganak ngayon, ang generation nila is generation beta. Sino na alam? Nakapakinig? Anong nakaraan? Gen? Alpha na sila, alpha. Alpha means letter A, the beginning, and beta is yung sumunod mga kapatid. So this is beta na. Ano raw ang sabi? Lahat ng ipanganganak between 2025 to 2039 yata ay nasa ng beta. So kayo ay hindi pa mga bata, kayo ay nasa alpha pa. Ano ibig sabihin? Ang mga batang yan ay wala nang makikita original because of the artificial intelligence na. Lahat sila ay magdidepende na sa computers, sa cellphones, sa lahat ng information. So that is very dangerous kasi hindi mo na alam daw, tama naman sila, kung alin pa dyan ang totoo o hindi. Recently, napuna ko lang sa mga cellphones natin, kahit ang gobyerno sinasabi, mag-ingat kayo sa mga scams. Mag-ingat na raw sa mga scams. Dahil nga mga kapatid, pinasok na ng mga artificial intelligence na pamamaraan. Noong panahon ng Panginoon Kristo, walang ganito. Panahon ni Moses, ni Abraham muna, wala. Panahon ni Moses, wala. Panahon ng Panginoon Kristo, wala. Panahon ng lolo natin, wala. Panahon namin, boomers, 1960, pataas kami, wala. Sunod-sunod, wala. Kailan na magkakaroon? This year. So, in-expect natin, kung hindi nyo lang alam, in-expect natin na magkakaroon na naman ng pagbabago. Amen. Amen. Kapag wala kang matibay na pundasyon na pinangahawakan, possibility na ikaw ay madeceive 100%. Madideceive ka talaga. Sa kasalukuyan mga kapatid, nagkakaroon na po ng mga manipulation, no? Nagkakaroon na po ng manipulation sa lahat ng bagay. Amen? Kami, na sa generation namin, nahihirapan kami ngayon kumuha ng birth certificate kasi wala pa yung technology ng time na yon. Kaya nilagyan kami ng exemption na pagkukuha ka niyan, may exemption. Pero hindi naman lang yan. Pumunta ka ng PSA, wala rin eh. Kasi hindi nila mapag-reconcile yung nakaraan at saka yung kasalukuyan. Napakahirap po niyan. So, ang gagawin dito, by the next succeeding years, mga kapatid, lahat tayo ay, yung nga sabi nila, tapos na pala. Kinuha na tayo ng identification natin. Naalala ninyo yung ID? Diba?
Lahat ng fingerprints natin, ginano natin. Amen. Alala nyo. Ano pa? Yung mata natin, yung iris scan, ginano na natin. Amen. So, wala nang makaliligtas ngayon sa atin. So, ito ang ating in-expect. Ang gusto ko lang ipunto rito mga kapatid, merong standard ang Panginoong Diyos na pilit binabago ng tao. At yung pagbabagong yan ang nagtutulak sa tao sa kasalanan. Like for example, the Bible says, nilalang ng Diyos ang lalaki at babae. Amen? Male and female. So, ang ginagawa ngayon ng modern generation, gender modification. Binabago na nila. Amen? No? Pwede raw na ang katawan mo ay lalaki, ang damdamin mo ay babae. O ikaw ay babae, ang damdamin mo ay lalaki. So, naiintindihan yung ibig sabihin. So, nagkakaroon ngayon ng gender modification na. Yun ngayon ang nilalakad ng daigdig na ito, natanggapin ng daigdig yung hindi ginawa ng Panginoong Diyos. Amen. Ayan na naman. So, ang church, ulitin ko, magkakaroon po tayo ng